Napangiti ako nang makitang pumasok sa kitchen si Nicolo, at kinilig ako nang makitang initian niya ako. Bakit hindi ka nakapanlakad? Wala ka bang pasok ngayon? Napansin ko kasing naka-boxer shorts lang siya at simpleng white t-shirt. It's Sunday, wala akong pasok. Oo nga pala, Sunday ngayon. Agad kong nilapag sa ibabaw ng table ang mga pagkaing niluto ko. Naglagay rin ako ng coffee sa tasa niya. Ang sarap nito, ha? Masarap ka palang magtimpla ng kape? Oo naman, alam mo ba, isa ang coffee ko sa favorite ni Master Gerald noong nabubuhay pa siya. Let's eat, nagugutom na ako. Ako ang naglagay ng fried rice sa plato niya. Ako rin ang naglagay ng ulam. Cristela, maupo ka na. I can take care of myself. Ako dapat ang gumagawa nito. Asawa mo ako, di ba? Napansin kong natigilan siya ng bahagya bago ngumiti. Pinangako kong magiging mabuting asawa ako sa kanya, at gagawin ko ang lahat para lang mahalin niya ako. Ipapakita kong maswerte siya na ako ang pinakasalan niya, at hindi ang Gwen na yon. Nakatutok lang siya sa plato niya habang ako ay nakatutok sa mukha niya. Hindi naman siya mukhang napipilitan kaya masaya ako. Why are you staring at me like that? Nagpigil ako ng tawa, pero sa totoo lang, excited ako. Nag-i-initiate na siya ng usapan sa akin. Kasi senyorito, masaya lang ako. Masayang masaya ako, ang gwapo kasi ng asawa ko. Nagpigil siya ng ngiti pero halata kong kinilig siya sa banat ko. Maputi kasi si Nicolo kaya kapansin-pansin ang pagpula ng pisngi niya. You can drop the senyorito, Nicolo na lang. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Nagpatuloy siya sa pagkain. Ang sarap mo palang magluto, mukhang mabubusog ako nito tuwing papasok sa trabaho. Nako, sisiguraduhin ko yan. Ipagluluto kita ng masasarap na pagkain, para lagi kang busog. Baka tumaba ko niyan, okay lang, kahit magkabilbil ka pa, love na love pa rin kita. Are you always like this, Pooh? Sweet, cheesy? Ako po, sweet, medyo, sabi nga ni Manang Celia, pinaglihiraw ako sa asukal. Natawa siya bago nagsimulang magligpit ng pinagkainan niya. Huwag, ako na, Nicolo, ako na ang bahala dito. No, it's okay, let me do this. Hindi na nga, ako na. Lumipat ako sa tabi niya para kunin mula sa kamay niya ang mga plato. It's the best thing I can do. Parang bayad na rin sa masarap na breakfast. Is there something wrong? May nasabi ba akong masama? Pinagluto kita ng masarap na pagkain kasi gusto ko, at dahil asawa mo ako, pero tinuturing mo pa rin talaga akong katulong, gusto mo pa rin bayaran lahat ng ginagawa ko para sa iyo. Cristela, that's not what I mean. Hindi, okay lang, hindi mo naman ako basta-bastang matatanggap, alam ko yun. Pinilit kong ibaling sa paghuhugas ang atensyon ko, lalo na nang hindi ko na siya narinig na magsalita, parang nabibiyak na naman sa sakit ang dibdib ko. Umalis na ba siya? Wala man lang siyang pakialam sa akin. Nang maisip na baka tuluyan na itong umalis, lilingon sana ako para habulin ito at bawiin ang lahat ng sinabi ko. Pero natigilan ako ng dalawang malalaking braso ang pumulupot sa katawan ko. Niyakap niya ako mula sa likuran, niyakap ako ni Nicolo. Hinapit ako ni Nicolo at pinaharap sa kanya. It's not like that, Cristela. I'm sorry. Okay, masyado lang akong nadala. Bahagya akong sumimangot kahit na ang totoo, umakabog ng malakas ang dibdib ko. Nadala, masaya lang ako. Masaya? Hindi ko kasi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Bakit ka naman masaya? May nangyari bang maganda sa trabaho mo? Nginitian niya ako sabay hagod ng buhok ko sa gilid. How about we go out, pasyal tayo o shopping? Gusto ko yun. Sa wakas, makakapasyal na ako, ang tagal ko na rin gustong gawin yun, Sige na, magbihis ka na, ako na ang tatapos nito. O sige, magbibihis na ako, ha? Maliligo pa pala muna ako, sige, Pagdating sa kwarto, kinuha ko ang mga gamit kong panligo at nagmamadaling pumasok sa banyo. Buhok ko lang ang nakatapis ng tuwalya para madaling matuyo. Wala pa rin akong saplot sa katawan nang lumapit ako sa kama dala ang mga damit na susuotin ko nang biglang bumukas ang pinto. Cristela, it looks like, ako naman ay nanigas na lang sa kinatatayuan habang namimilog ang mga mata.
Kitang-kita ko kung paano bumaba ang paningin niya at tumigil yon sa pagitan ng mga hita ko. Anak ng kambing, senyorito, tumili ako at niyakap ang katawan ko. I'm sorry, I didn't mean. Labas ka. Oo, lalabas na. Nang marinig ko ang pagsara ng pintuan, saka lang ako nagmulat ng mga mata, wala na siya. Diyos ko, ano ba yun? Nakita na ni Sir ang matigas kong katawan. Matagal akong nakatulala habang namimilog ang mga mata. Oo nga at may nangyari na sa amin, pero hilo siya noon. Mabilis akong lumapit sa pinto para sana isarado ito, pero bigla na naman yun bumukas. Hey, bumaba agad ang paningin niya sa katawan ko. Hindi yata tayo matutuloy, it's raining heavy outside, yun lang. Hey, naabutan ko si Nicolo sa loob ng kitchen, nagkakape, may malaking ngiti sa lobby at panay ang tingin sa katawan ko. Bigla kong nayakap ang sarili ko dahil sa kahihiyan, ano ba? Huwag mo nga ako tingnan ng ganyan. Nang paano, ngayon pa ba ako magpapabebe? Kasal na kami't lahat-lahat. Na parang pinagnanasahan mo ako, mag-asawa na tayo, siguro naman, normal lang na magnasa sa asawa. Masyado akong nasanay na maginoo ka, pero bastos ka rin pala. Medyo lang, hindi pa rin tumitila ang ulan sa labas, kaya nagdesisyon akong magluto ng sabaw para mainitan ang tiyan ni Nicolo. Matapos kong magluto, nagsalo kami sa pagkain, nagkwentuhan na rin kami at hindi umalis sa kitchen kahit nang gumagapang na ang dilim sa labas. Nag-ihaw lang din ako ng manok para may mapapak kami habang nag-uusap, naglabas na rin ako ng alak na nakita kong nasa loob lang ng fridge. No, I'm not drinking that, natatawang sabi ni Nicolo matapos uminom ng tubig. Kaunti lang, samahan mo akong uminom, no? Akala mo ba, pagsasamantalahan kita? Ilang segundo siyang natigilan bago marahang umiling, nope, of course not. Sinungaling, humarap ako sa lamesa at binuksan ang bote. Kung ayaw mong uminom, di huwag, ako na lang. Cristela, ayan ka na naman, hindi ganoon yun, ganoon yun, halata ka, huwag mo nang itanggi. Nagpatuloy ako sa pag-inom habang nakikipagkwentuhan sa kanya tungkol sa kanilang magkakapatid. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Binisita mo ang kapatid mo bago ang birthday mo. Napakamot ako sa ulo. Di ba patay na si Master Gerald? Tapos si Senyorita Andrea naman, nasa ibang bansa. Sinong binisita mo? Namumungay na ang mga mata ko at halos mabulol na ako sa pagsasalita dahil sa kalasingan. Nakakatatlong baso pa lang ako, bakit ba ang dali kong malasing? Si Gerald ang binisita ko, si Master Gerald, patay na yun, Sa kabila ng kalasingan, kitang-kita ko ang pagsilay ng ngisi sa lobby ni Nicolo, kesyo lasing o hindi, ganoon pa rin ang tama niya sa akin. Napakagwapo talaga ng asawa ko, lasing ka na, sinasabi mo na ang laman ng isip mo. Hindi. Ikaw yata ang lasing, sabi mo, si Master Gerald ang binisita mo, patay na siya, di ba? Huwag mo sabihin na puntod niya ang binisita mo, sabi mo kanina, nagdala ka ng gift sa niece mo kasi pareho kayo ng birthday. Nakita ko kung paano nawala ang ngiti sa mukha niya na parang may nasabi akong hindi tama. Nag-alala siya, nahalata ko yun, Nicolo, aminin mo nga sa akin, patay na ba talaga si Master Gerald? Pag-iwang-giwang ang katawan ko sa kalasingan pero talagang hinintay ko ang sagot niya. You're drunk, Cristela, tingnan mo nga, namumula ka na. Hindi pa ako lasing, nanlaki ang mga mata ko nang bigla niya akong hawakan sa magkabilang pisngi at hinalikan sa mga lobby. At parang nawala na lang ako sa sarili dahil sa lalong nakalalasing na halik ni Nicolo, dahil sa muli kong pagmulat ng mga mata, wala na kami sa kusina at nasa kwarto ko na. Matagal akong natulala sa kisame habang iniisip ang nangyari, nakahiga pa rin ako habang katabing nahihimbing na si Nicolo. May nangyari sa amin, ang naaalala ko lang, nalasing ako at hinalikan niya ako, pero paanong nangyari na nandito na kami sa kwarto ko? Pinanlakihan ako ng mga mata nang makita ang hubad kong katawan, may nangyari nga sa amin. Nakaganti na ako, butiki, napatili ako sabay bangon. Natatawang nakatingin sa akin si Nicolo, halata sa mga mata niya ang antok, pero pilit siyang bumangon.
This is exactly what you did to me, remember? How does it feel to taste your own medicine? Hinalikan niya ako, pangalawang beses na ito. Ayaw mong uminom ng alak dahil iniisip mong pagsasamantalahan kita, Leon pala. Cristela, gusto mong mag-date tayo? Totoo ba talaga ito? Niyayaya na naman niya akong mag-date. Akala ko, aabutin ng taon bago niya ako matutunang magustuhan kahit kaunti, pero mukhang mapapabilis ang pagkuha ko sa puso niya. Oo naman, pero wala ka bang trabaho? Lunes ngayon. Of course, I have, pero hindi muna ako papasok. Bakit naman, may problema ba sa office mo? Wala naman, it's just that, siguradong hahanapin ako doon ni Gwen. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig, bakit niya gagawin yon? Hindi ko napigil ang magtaas ng boses sa inis kaya napatingin siya sa akin, hindi ko na sinubukang itago ang inis ko, bakit pa, alam naman niyang ayaw ko sa kabit niya. Hindi ako samipot noong araw ng alis namin, she's been calling me since yesterday, siguradong hahanapin niya ako. Anong karapatan niyang gawin yun? Akin na nga ang cellphone mo, pagsasabihan ko lang iyang babae na iyan, kasal ka na pero naghahabol pa, ano siya? Aso, malanding aso. Cristela, nakakainis. Gusto ko sanang magpakabait sa harap niya para tuluyan kong makuha ang loob niya, pero talagang umiinit ang ulo ko sa Gwen na iyon. Hinila na niya ako patayo, napasinghap pa ako sa gulat nang makita ang hubad niyang katawan, nagbihis siya sa harap ko. Maligo ka na, sa labas na tayo mag-agahan, paglabas niya ng kwarto ay bumaba ang paningin ko sa kamang hinigan namin. Ito ang saksi ng nangyari sa amin ni Nicolo. Hinimas-himas ko pa ito habang may malaking ngiti sa lobby. Hindi ako makapaniwalang nangyayari na ito, pangarap ko lang ito noon, pero ngayon, mag-asawa na talaga kami. Pagkatapos kong magbihis ay umalis din agad kami ni Nicolo, kumain lang kami sandali sa isang restaurant bago nanood ng sine. Naglibot-libot kami sa mall, sinabihan ako ni Nicolo na kumuha ng kahit na anong gusto ko, agad akong nagpaunlak at dumampot ng mga damit. Ay, Diyos ko, kamahal pala nito, 3,000 para sa isang dress. Do you want this? Nicolo, huwag na, iba na lang. Pero ito ang kinuha mo. Lumapit ako sa kanya dahil nahihiya akong marinig ng sales lady. Masyadong mahal, okay pa naman yung mga damit ko. Cristela, may pera tayo, I can buy you anything you want. Alam ko naman yon, pero ayoko, hindi naman ako lumaki sa luho, ikaw lang naman ang sobrang taas na hinanggad ko, ang ibang bagay na hindi para sa akin, hindi ko pinagkakainteresan. Ang ending, binili pa rin ni Nicolo ang damit, pero una't huli yon dahil halos kaladkarin ko na siya palabas. Ikaw talaga, 3,000 ito, alam mo bang tig 50 lang ang presyo ng mga damit ko, at natatawaran ko pa ang mga yon, ha? I told you, we have money, kahit 10 ganyan, mabibilhan kita. And besides, I like that dress for you. Nicolo, pareho kaming natigilan ng hamarang sa harap namin si Gwen, namumutla ito at halata sa mukha ang gulat, lalo na nang bumaba ang paningin niya sa kamay kong hawak ni Nicolo. Lalo kong hinigpitan ang kapit sa kamay ni Nicolo kaya napatingin si Gwen sa akin, ninitian ko siya nang nangiinis, na parang sinasabi na akin lang ang asawa ko. Ang kapal ng mukha niyang sabihin na hinding-hindi ako mamahalin ni Nicolo. Ano siya ngayon? Mainggit ka. Nicolo, anong ibig sabihin nito? Kitang-kita ang pamumutla ng mukha ni Gwen habang nakatingin kay Nicolo, nang hindi nito magawang sumagot ay ako na ang nagsalita. Kung ano ang nakikita mo, Cristela, bakit dapat lang na matanggap na niya? Nilinggan ko siya at matamis na nginitian, akin ka na, pero naghahabol pa rin siya sa iyo, desperada. Cristela, please. Pero marunong talagang manginis ang Gwen na ito dahil hindi man lang niya ako binigyan ng pansin. Lumapit siya sa amin habang titig na titig kay Nicolo, sa sobrang inis ay parang gusto kong dukutin ang mga mata nitong nakatingin sa asawa ko. I've been calling you, but you're not answering my calls, busy ka lang, di ba? Oo, I'm sorry I haven't got the chance to tell you, postponed ang business trip ko. Pinapaasa pa rin ang sarili. Nakakaloka. Let's talk. Please, follow me outside. Hindi pwede. What? Bakit ka ba nakikialam, Cristela?
Mukhang naiinis na rin siya sa akin dahil salubong na ang mga kilay niya. Ayan, ganyan nga. Ilabas mo ang totoo mong ugali. Hindi mo ba nakikita? Bulag ka ba? Magkasama kami. Nicolo, let's go. Hindi ito tumingin sa akin, kay Gwen nakatutok ang mga mata niya. Nicolo, nangako ka, kabado ako habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Matapos ng ilang sandali, nagbuga siya ng hangin bago humingi ng sorry. I'm sorry, Gwen, may lakad pa kami. Hinila na ako ni Nicolo sa kamay papunta sa counter. Agad ko naman pinulupot ang mga braso ko sa kamay nito. Salamat, nilingon pa niya si Gwen, pero wala na ito sa coffee shop. Umorder ka na. Ano pong order nila? Ma'am, what's your order, ma'am? Nagising ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ang boses ng cashier. Napansin kong medyo naiinis na ito kaya agad akong pumili ng o-orderin. Ano pong order nyo? May himig na inis na ang boses nito. Sandali lang po. Nilingon ko si Nicolo, pero busy pa rin ito sa kanyang cellphone. Pakibilisan po, maraming nakapila, nakairap na ito sa akin. Sa sobrang kaba, kung ano na lang ang nakita ko ay yun na lang ang sinabi ko. Hot Ice American. Natawa ang kasama nitong nakarinig sa sinabi ko. Hanggang sa nagbubulungan na sila at nagtatawanan. What's your order, ma'am? Hindi na ako nakasagot dahil pinangunahan na ako ng hiya. Tumayo na lang ako doon at pinanunood silang pagtawanan ako. Is that the proper way to treat a customer? Lalo akong napahiya dahil siguradong narinig ni Nicolo ang sinabi ko. Natahimik naman ang dalawa, nagbaba ng paningin ang mga ito. Is this how your manager train you? Nicolo, okay lang. Sorry, sir, kinukuha lang po namin ang order ni ma'am. Hindi nyo kinukuha ang order ng asawa ko, iniinsulto nyo siya. Hinawakan ko sa braso si Nicolo para mapigilan na ito. Where's your manager? I want to talk to him. I'm sorry, sir, pasensya na po talaga kayo. Sorry, ma'am. Ayos lang, tama na, okay lang talaga. We'll take every hot and cold drink available here. Ang dami naman nito, Nicolo, mauubos ba natin lahat ito? Lumabas kami ng coffee shop bitbit ang dalawang malalaking lagayan ng drinks. Just take whatever you want, and we'll give the rest of it to someone else. Tumigil kami sa gilid ng daan, kumuha siya ng isang hot drink at inumpisahang inumin yon. Kanino natin ibibigay ang iba? Sinenyasan niya ang mga taong kalye sa daan, pati mga bata na namamaalamos. Lumapit kami sa kanila at isa-isang ipinamigay. Matapos maiparnigay lahat ng inumin na nasa akin, bumalik ako sa parking lot kung saan naghihintay si Nicolo. Pasensya ka na pala kanina, what are you sorry for? Napahiya ka sa akin kanina, ganito talaga siguro kapag walang pinag-aralan, at saka kinakabahan ako kanina, It's okay, that was your first time, maraming beses pa natin itong gagawin. Talaga, hindi na niya ako nasagot nang may biglang tumawag sa cellphone niya, ni hindi na siya nakapagpaalam sa akin nang lumayo para sagutin ang tawag. At makalipas ang ilang minuto, bumalik siya na parang hindi mapakali. Bakit? I'm sorry, I have to go, may emergency sa office. Bumaba ang paningin ko sa kanyang cellphone. Sino kaya ang tumawag? Sa office, tumango siya habang naglalabas ng pera mula sa wallet niya. Hindi na kita may hahatid. Cristela, mag-taxi ka na lang pauwi, okay? Hindi pa ako nakakasagot nang halikan niya ako sa pisngi at nagmamadaling pumasok sa sasakyan. Bumaba ang paningin ko sa 1,000 sa kamay ko. Emergency lang iyon, hindi iyon si Gwen. Hinihintay ko ang pagdating ni Nicolo, pero lumipas na ang mahabang oras, wala pa siya. Buong araw na siyang wala, bakit ba wala pa rin siya? Anong emergency ba kasi ang nangyari? Nakakainis naman. Pagsapit ng gabi at wala pa rin ito, pumasok na muna ako sa kitchen para initin ang mga pagkain. Sayang naman, malamig na, mas masarap ito kapag bagong luto. Habang iniinit ang mga pagkain, panay silap ako sa labas ng bintana. Kinakabahan kasi ako na baka hindi umuwi si Nicolo. Ganoon ba siya kabisi sa opisina nila para hanggang ngayon, hindi siya makaalis? Sana man lang, umuwi muna siya kahit sandali para sabihan ako, nang hindi ako nag-aalala ng ganito.
Inis na inis ako dahil pakiramdam ko, may kinalaman ang Gwen na iyon dito. Nagkita lang sila, nagbago na naman ang ihip ng hangin. Okay na kami ni Nicolo, may nangyari na nga sa amin, pero nakita lang niya ang babaeng iyon, ganito na naman ang nangyari. Nakakagigil talaga ang Gwen na iyon. Kapag nakita ko siya ulit, sasabunutin ko talaga siya nang mahimasmasan siya sa kalandian niya. Natigilan ako sa pag-iisip nang marinig ang paghinto ng kotse sa labas. Naisip ko agad si Nicolo, nakabalik na siya. Bakit ngayon ka lang? Natigilan ako nang makita ang taong nakasunod sa likuran niya. Bakit kasama mo siya, Cristela? Bakit kasama mo ang babaeng iyan? Dito na muna siya titira. Nakatitig lang ako sa mukha niya at hinintay na sabihin niyang nagbibiro lang siya, pero walang bakas ng pagbibiro ang mukha ni Nicolo. Tumingin ako kay Gwen. Hindi ito makatingin sa akin, pero hila niya sa isang kamay ang mulita niya. Dito siya titira. Pero bakit? Cristela, I'm sorry. Buntis si Gwen. I got her pregnant. Cristela, I don't have time for this. May problema kami sa office and I need to take care of everything before Dad finds out. Bakit parang wala lang sa kanya? Nabuntis niya ang kabit niya at ang sinasabi niya sa akin ngayon ay tungkol sa problema niya sa opisina. Ilang araw lang, okay. Kailangan lang niya ng ilang araw habang hindi ko siya nahahanapan ng matutuluyan. Pumayag na ba ako? Cristela, ayoko. Hindi ako papayag na tumira dito ang babaeng iyon. Nicolo, asawa mo ako. Nangako kang susubukan natin. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Anak ko ang dinadala niya. Parang umakyat ang dugo sa ulo ko. Siguro, plinano itong lahat ng Gwen na iyon. Hindi niya matanggap na inaayos na namin ang pagsasama namin ni Nicolo kaya nagsisinungaling siya. Sigurado ka ba? Baka naman hindi siya buntis. She already showed me the pregnancy test. Baka iba ang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi malayong mangyari iyon. Mukha namang malandi ang Gwen na iyon. Cristela, she was a virgin when I took her. Hindi pwedeng maging ama si Nicolo nang dinadala niya. Baka maaga niya sa akin si Nicolo. Hindi ako papayag. Sasabihin ko ito kay Don Flavio. You don't wanna do that. Bakit? Natatakot kang palayasin niya ang babae mo kapag nalaman niya itong nangyayari. Ikaw ang palalayasin niya. Ano? Oras na malaman niyang buntis si Gwen, ikaw ang mapapalayas. Mahalaga sa kanya ang apo, Cristela. Pipilitin niya akong panagutan si Gwen. Gagawin iyon ni Don Flavio. Anong karapatan niyang gawin iyon? Porke buntis si Gwen, paghihiwalayin niya kami ni Nicolo. Wala siyang karapatan. Nicolo, nagsusumamo niya akong tinitigan sa mga mata. Hanggang sa makahanap lang siya ng matutuluyan, okay. Matutuluyan. Pinalayas si Gwen ng kapatid ng papa niya. She has nowhere to go, and I will never forgive myself kapag may nangyaring masama sa bata. Hindi ko na malayang umagos na pala ang mga luha sa pisngi ko. Alam kong susubukin niyang sirain ang pagsasama namin. Gagamitin niya ang batang dinadala niya para maaga sa akin si Nicolo. Ayoko, Nicolo, ayoko. Hinila niya ako para yakapin. Cristela, may depresyon si Gwen mula nang mamatay ang mga magulang niya. Natatakot ako na baka kung ano ang magawa niya kapag pinabayaan ko siya. Paano kung agawin ka niya sa akin? Cristela, kasal na tayo. Pero wala pa tayong anak. Please, Cristela, kung totoong mahal mo ako, maiintindihan mo ako. Ayokong pumayag pero ano bang magagawa ko? Paano kung ipagpilitan ko ang gusto ko at palayasin si Gwen? Paano kung kay Don Flavio siya dumiretso? Saan siya matutulog? Ilang segundo siyang natahimik bago